Hi! Kumusta po kayo? Ako nga pala si Joven, isang FW na kabase dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. In this video, i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng cat dry food at yung cat dry food sa wet food. Kung papalitan natin ng cat dry food yung pagkain ng ating alagang pusa, ay hindi natin pwedeng basta-basta ibigay yung bagong cat dry food. Dahil kung ipakain natin agad yung bago nilang cat dry food na napili natin, ay pwede silang magtae. At merong chance na ayaw nilang kainin yung bagong cat dry food na napili natin dahil maninibago yung kanilang panlasa. At ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano yung ginawa namin ng pag-switch ng cat dry food na ipapakain sa aming alagang pusa. At ito yung ginawa kong pag-switch ng kanilang cat dry food. Halimbawa, ito yung kanilang luma na cat dry food. Here. Ayan. At ito naman yung kanilang bago. So, meron akong vacant na pagmimixan ng kanilang cat dry food. Halimbawa, itong kanilang luma na cat dry food. Here. Ayan. Nag-scoop ako ng 3 scoop dito sa kanilang lumang cat dry food. 3. At dito naman sa bagong cat dry food ay nag-scoop ako ng 1. Saka ko siya i-mix, saka ko siya hinahalo. Ito yung pagkain nila ng 2 araw. Yung first day at saka yung second day nila ay 3 scoop ng lumang pagkain nila na dry food at 1 scoop naman sa bago na cat dry food. Yung sa pag 3rd day, tsaka 4th day naman nila ay 2 scoop ng luma nilang cat dry food. 2 scoop. At 2 scoop na din ng bago nilang cat dry food. Saka ko siya ihahalo. At ito naman yung pang 5th hanggang 7th day. 1 scoop ng kanilang lumang cat dry food. At 3 scoop naman sa bago nilang cat dry food. Saka ko siya hinahalo ulit. At yung sa pang 8 to 10th day ay yung bago na nilang cat dry food ang pinapakain ko sa kanila. Yung observation ko nung nagpalit kami ng cat dry food sa aming mga alagang pusa ay yung first day hanggang 4th day ay malambot yung kanilang food. Kung ganun din yung ma-experience nyo kung kayo ay magpapalit ng kanilang cat dry food, ay normal lang yon. Dahil nung pang 5th day hanggang 10th day ay normal na yung kanilang pagbabawas. Bigyan ko kayo ng isang tip para sa pagpili ng magandang klase ng cat dry food. Kung kayo ay bibili ng cat dry food, ay iwasan nyong bumili ng mayroong nakasulat na flavored with, halimbawa, yung flavored with chicken and yung flavored with beef. Yung piliin nyo ay yung may nakasulat na chicken and rice or yung lamb and rice. Kapag kayo ay nandyan sa Pilipinas, yung magandang klase ng cat dry food ay yung IUZ. Ito ay organic at maraming mga benefits na maganda na nakukuha ang ating mga alagang pusa. Maganda rin yung power cut. Kung kayo naman ay may alagang aso, ay maganda yung STN Super Dog Nutrition. Paano naman yung gagawin kapag mag-switch from dry cat food to wet cat food? Ganito naman yung gagawin ninyo kapag kayo mag-switch ng from cat dry food to wet cat food. Yung first at saka pang second day ay haluan nyo lang.
Yung pang 3rd day to 4th day naman ay pwede nyong dublehin yung binigay nyong cat wet food at konti lang din yung lalagyan ninyong dry food. At yung pang 5th hanggang 7th day ay marami ng portion ng wet food kaysa sa dry food. At yung pang 8th day onwards ay pwede nyo nang pakainin ng pure na cat wet food. At kung kayo ay nakaranas ng some difficulty sa pag-switch ng cat dry food sa wet food ay maaari kayong bumili ng powdered chicken sa aming Shopee account. Pwede nyo ihalo sa cat wet food at saka cat dry food. Pwede rin kayong bumili ng dried chicken flakes at ito yung gawin nyong pang-topper sa kanilang pagkain. Ang Shopee account name namin ay LovelyFur20. Yung link ng aming Shopee account ay lalike ko na lang din sa may description box. At kung ikaw ay naghahanap pa ng ibang produkto para sa iyong alagang pusa at aso, ay bisitahin mo lang aming Shopee account. Nagtitinda kami ng mga Madre de Cacao products, food supplements, at mga iba pang mga produkto. Shoutout sa regular brewer natin sa Pangasinan na Titisha Paras. Ingat po kayo lagi. At ako rin ay nagpapasalamat kay John Olive sa paggawa ng aking napakagandang intro. Sa mga naghahanap ng picture and video editor at gusto magpagawa ng YouTube intro ay pwede niyong kontakin si John Olive. Ito yung kanyang messenger. Dito na po nagtatapos itong video na to. Kung nagustuhan mo itong video na to ay huwag mong kalimutang mag-like at i-share din ito sa social media account. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!